Sa Pilipinas, parang automatic na lang ang expectation na aalagaan ng mga anak ang mga magulang nila pagtanda. Marami pa nga ang nagsasabi na responsibilidad daw talaga iyon. O minsan, privilege pa nga. Kaya kapag may informal caregiver na umamin na nahihirapan siya, ang bilis ng ibang tao magsabi ng wala kang utang ng loob. Sa akin hindi patas na pagtingin 'yun. Hindi naman dapat ipinapanganak ang isang bata na may nakaabang o na obligasyon na balang araw siya ang magiging caregiver ng mga magulang niya. At hindi rin dapat nakakaramdam ng guilt ang isang tao dahil lang umamin siyang mahirap ang caregiving. Pwede mong mahalin ang pamilya mo at sabay na amining pagod ka na. Hindi naman magkasalungat ang dalawang bagay na yun. Siguro, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit hindi ako komportable sa idea na magkaroon ng anak para lang may mag-aalaga sa'yo pagtanda. Kasi ang mga bata, hindi naman habang buhay na bata. Lalaki sila. Magkakaroon sila ng sarili nilang pangarap, trabaho, relasyon at mga problema. Hindi patas na isipin na utang nila ang buhay nila sa'yo. Isa pa sa mga hindi masyadong napag-uusapan, yung pagiging epekto nito sa magkakapatid. Halimbawa, may magkapatid na si Marco at Jerome. Si Marco nakapag-abroad na. Si Jerome naiwan dito sa Pilipinas para alagaan ang nanay nilang nakadepende sa oxygen tank. Hindi naman masamang anak si Marco. Tumatawag siya at nagpapadala ng pera at umuwi siya kapag kaya. Pero pagkatapos ng bakasyon niya, babalik ulit siya sa buhay niya abroad. Si Jerome ay hindi. Siya yung naiwan. Siya ang sasama sa mga check-ups, siya yung magpupuyat kapag may emergency, at siya ang magbibigay ng mga gamot, at siya ang mag-aalala kapag may kakaibang nangyayari. At habang tumatagal, posible talagang magkaroon ng sama ng loob. Hindi dahil hindi na-appreciate ang tulong ni Marco, kundi dahil magkaiba ang magpadala ng tulong at ang araw-araw na nandiyan ka. Magkaiba ang pag-check-in at pag-show up. May mga bagay kasi na hindi kayang puno ng pera. Hindi mo mababayaran ang puyat at pagod at hindi mo mababayaran ang iyong emotional toll ng isang caregiver. Minsan, naiisip ko rin ang sarili ko pagtanda. Sa tuwing tinitignan ko ang lola ko, hindi ko lang siya nakikita. Napapaisip din ako kung ano kaya ang magiging buhay ko balang araw. Lalo lalo na't may progressive scoliosis ako. Minsan naisip ko baka mas mahirap pa ang magiging sitwasyon ko kasi wala ring mag-aalaga sa akin. Pero matagal ko nang tinanggap ang possibility na yun. At dahil naranasan ko na mismo ang caregiving, mas lalo akong